Taong 2022, nasaksihan ko ang hindi pagkamayaw na tilian sa may riles ng tren. Rumarampa kasi ang mga nagagandahang dilag na ito. Ang mga kandidata lumalaban para sa titulo ng Diyosa ng PNR. Pawang mga teenager na transgender, mga transnene. Ang Diyosa ng PNR 2022 Volume 2 President Nobel! President Nobel! Ben! Ashley! Palalan! Ang ating beso lahat ay President Nobel! Ang nakoronahan bilang Diyosa ng PNR ang 14 anyos na si Ashley. Si Ashley at iba pang mga kandidata ay nangangarap na magkaroon ng hugis babaeng porma, mula ulo hanggang paa. Kaya umiinom sila ng hormonal pills. Makalipas ang halos 2 taon, ito na si Ashley ngayon. Naaalala ko pa nung una kong makilala si Ashley Balona. Kasama ang ilang contestants, rumarampa sila at nagsasayaw. Tilang paghahanda sa gaganaping beauty pageant. Pero fresh na fresh pa rin ang mga transnene. Kahit tirik na tirik ang araw. First time sasali ni Ashley sa ganitong klase ng contest. Yung nakaraan po kasi, nanonood lang po ako. So wala pa po akong balak sumali-sali po sa ganon. Tsaka po nung naging kaibigan ko na po yung mga organizer ng PNR Trans Movement, doon na po ako na-influensya na sumali kaya ako kahit isang beses lang. Taong 2018, lalaking-lalaki pa ang itsura ni Ashley. JP ang pangalan niya noon. Opo, totoo po yun. Nagbubuhat po talaga akong speaker dati. Noong 11 anyos si Ashley, nagdesisyon siyang magsimulang mag-transition sa pagiging babae. Ang mga katulad ni Ashley ay tinatawag na transgender. Transgender ang tawag sa isang taong kinikilala ang sarili sa kasariang taliwas sa kung ano siya ng isinilang. Sa madaling salita, para sa kanila, ipinanganak sila sa maling katawan. Ang mga kaedaran ni Ashley tinaguri ang transnene o teenager na trans women. Trans woman ang tawag sa taong ipinanganak na lalaki o biological male pero kinikilala ang sarili bilang babae. 11 years old nang sumubok uminom ng hormonal birth control pill si Ashley sa rekomendasyon na rin ng ibang transnene. Iniinom ito ng mga babaeng ayaw magbuntis. Pero kung trans woman ang iinom, may ibang epekto ang pills. Nahuhubog nito ang bruskong pangangatawan para maging katawan ng isang babae. Gaya na lamang ng pagiging balingkinitan at paglaki ng mga suso. Hindi nakapagpakonsulta sa doktor si Ashley nang mag-umpisang uminom ng pills, kaya hindi niya rin daw inasahan ang ilang side effect nito. Parang di ko po sure kung sa mental health ko po kasi simula po yung nag-try po ako noon is parang ang babaw na po ng luha ko tas ang bilis ko na pong magalit. Dito sa lugar nila sa Taguig City, mabibili mo lang sa sari-sari store ang hormone pills. Pabili nga po.
11 piso ang halaga ng isang tableta sa isang reseller sa kanilang lugar. Sabi ng nagtitinda, may mga suki na rin siya dahil maraming transnene sa lugar nila. Gaano mo karami ang bumibili sa inyo ng mga pills na ganito? Kung everyday po, more or less nasa 10. Mostly po 14 years old pataas. Tsaka mga kaibigan lang din namin. Dahil karamihan bata ang bumibili at wala namang budget, pwedeng tingilang ang pagbili. Sino nga ba ang susunod na nagtsosa na ang PNR Ballroom 2? Marahil, ang pinakakomplikado sa lahat, ang pagsusuot ng swimsuit. Di ba masakit yun? Opo, pag di po pantay yung pagkaano. Pag di po nag-aahit. Pero ang galing, wala talaga. Yes po. At sa bahagi ng pageant na ito, masasabing dito maipagmamalaki ang inaasahang epekto ng pills sa katawan ng isang contestant. Pagkatapos manalo bilang diyosa ng PNR noong 2022, isang beauty pageant ulit ang sinalihan ni Ashley. Pero hindi siya nanalo. Matapos nito, tumigil na rin siya sa pag-inom ng hormone pills. Parang nafe-feel ko po na napapanot na ako. Nag-hairfall po ako ng malala. Oo. So yung side effects niya, hindi na siya maganda. Pero pagkatapos nun, ano yung naging epekto sa'yo nung tinigil mo yung pagpipils mo? Feel ko po lumaki din yung braso ko. Feeling ko ang masculine ng katawan ko, gano'n. Bukod sa side effects ng gamot, may kamahalan daw ito. Di ba kapag nagte-transition ka, may bayad yung pills, may bayad yung mga injectables. Paano mo siya napagkasya? Nung nag-work po kasi ako noon sa cafe shop. Nag-barista po ako. Bali, nung hinahati-hati ko po yan, naka-separate yung ganito, naka-separate yung pangkain. Never naman po ako nanghinayang sa mga binili kong pills and injectable kasi worth it naman po siya sa katawan ko. Sinubukan daw niyang gumamit ng injectable hormone treatment, pero sandali niya lang din ito ginamit. Ano naman naging epekto nun nung injectable sa'yo? Yung unang inject ko po, naalala ko, nilagnat po ako. Ha? Nilagnat ako nun. Pero yun, may doktor na nagreseta sa'yo. Wala po. Ha? Saan mo nakuha yun? Sa mga kaibigan lang. Parang nireseta lang din po nila ulit sa akin. Mas tipid din daw ang injectables. 50 pesos ang isang turok na isang beses sa isang linggo lang. Kung pills kasi, araw-araw iinumin at 11 piso kada tableta. Ang inconsistent na hormone treatment may epekto sa katawan ni Ashley. Pag hindi po kasi consistent yung pag-inom ng pills, parang natutunaw lang din po yung dibdib mo. So kumbaga, yung lahat ng nagbago sa katawan mo, naging mukhang babae, nawala siya nung tumigil ka mag-pills. Nakita ko parang lumaki yung braso ko. Braso. Tapos Actually, parang mas nagka-ano siya, no? Nagka-muscle. Mas nagka-muscle. Tapos, tinutubuan ako ng nandito, book. Facial hair. Okay. Sa ano? Sa boobs. Para siyang boobs ng 14 years old. Oo. Sa face mo, meron bang nagbago nung tumigil ka mag-pills? Feel ko po yung Adam's apple ko po, na masyado siyang lumaki. Mas napansin ko, ang tangkad mo na. Kasi nung last tayo nakita, mas matangkad ako sa'yo. At ngayon, mas matangkad ka na sa akin. Opo. Nasa na po namin yun, nasa line na po namin matatangkad. Ashley? May bagong susubukang pill si Ashley. Pero ngayon, nagpakonsulta muna siya sa doktor para masigurong ligtas ito. Hello po. Hi! How are you? How was it? Sinamahan namin siya sa clinic ng Love Yourself. 2 years. So, sige, update tayo. Since 2 years, nung time na pumunta ka, you were just, how old were you? 14 years old.
So, how old are you now? 16. So, kumusta? Kasi noon, nagpumunta ka to get a guidance on transitioning at your young age. Good morning, Doc. Hi! Good morning! Kumusta naman yung naging journey mo noon from that time? Hindi po nasunod yung advice niyo po kasi po financial problem po. Hindi mo na-sustain yung pag-inom. So, kung hindi mo na-sustain, paano yun? Ano yung interval ng inom mo? Pag may pera lang po, gano'n. Once you take something, tapos nawala na sa system, mawawala yung visa, kumbaga yung magic, no? Uumbok yung konti yung nipple mo for the dede. Pag nawala yung effect ng estrogen, magpa-flat siya uli. Not unless talaga nag-full siyang nagkaroon ng mass. How did it affect your well-being, your mental status? Na-depressed ka ba because of that? Nakaranas lang po ako ng maraming insecurities sa katawan. O kasi para maano yung Sabi ni Dr. Angel, dapat minomonitor ng medical professional ang injectables gaya ng ginamit ni Ashley. Subalit kahit naranasan pa niya ang masasamang side effect ng hormone pills, desidito pa rin daw si Ashley na ituloy ito. Feeling ko po kasi makikita ko yung confident ko sa pagiging feminine, gano'n. Hindi ko nakikita yung sarili ko as magiging masculine ako. Gusto ko nung perfection na nakikita ko in the future. Taong 2022 rin nang nalaman ko ang kwento ni Jade dahil nag-viral ito sa social media. Senior high school si Jade na ayaw pagmartsahin sa graduation dahil sa mahabang buhok. Yung nagpa-practice po kami noon ng graduation ceremony, kinall out po ako ng isang department teacher, then pinapauwi niya po ako, then bumalik daw po ako kapag handa na po ako magpa-sakripisyo ng buhok. Nanlumo rin daw ang mga magulang ni Jade noon. Nagkaroon po ba kayo ng pangamba na baka hindi talaga siya makamarcha? Bilang magulang, malaking karangalan sa amin. Hindi naman kasi po siya nagsasabi talaga, ma'am. Si JB kasi pumapait yan ng siya lang. Hanggat maaari, hindi niya sinasabi. Yung on the spot na talaga siya doon na nagsasabi na hindi siya mag-graduate. Siyempre, nasaktan po ako nung talaga. Kaya nagpatulong na si Jade sa isa sa kanilang mentors na si Miss Trans Global 2020, Mela Hapijan. Ipinost ni Mela sa social media ang sitwasyon ni Jade at iba pang trans nene na ayaw pagmartsahin dahil sa kanilang mahabang buhok. Pagkatapos ng insidenteng yun, naglabas ng memorandum ang Department of Education na nagsasaad na irespeto ang gender expression ng bawat estudyante, maging ang pagsusuot ng damit na naaayon sa kanilang gender identity basta't may pahintulot ng kanilang mga magulang. Anong pakiramdam mo nung finally tumungtong ka sa stage? Ang buong akala mo nga, hindi na talaga eh. Opo. Hopeless ako nung una, so yung nakakiyat po ako, parang sobrang saya ko po, lalo na yung nakikita ko yung reaction ni Mama na sobrang saya kasi yun lang po talaga gusto ko po talaga mangyari. Makakiyat po ng stage at ma-acknowledge yung mga pinaghirapan ko. Sa parehong clinic, nagpapakonsulta ang nooy 19 anyos na si Jade. Mas consistent ang treatment na ginagawa ni Jade kumpara kay Ashley. Sinasabayan din niya ng pills ang injections, kaya naman aabot ng 1,000 piso kada buwan ang gastos. Ang dating JB, Jade na ngayon. Unti-unti niya ring pinahaba ang kanyang buhok. Mas sumasaya ako pag feeling ko yung parang yung confident na kukuha ko, yung tipong lumabas ako na parang feeling ko maganda ako, parang mas nabuboost yung confident ko kapag gano'n. Hi guys! Good afternoon. So today... Sa kasalukuyan, kagawad na ng sangguniang kabataan sa barangay nila si Jade. Siya ang namumuno sa Committee on Social Inclusion and Equity. Mga kabarangay, ngayong hapon na ito, tayo po ay pagbabawal sa pagsisigarilyo sa publiko. Pero hindi lang daw mga issue ng LGBTQIA+ community ang tinutugunan niya.
So ngayon po, minsan din po nagkakaroon kami ng mga outreach program. May mga organization nga po ako, like SAC organization, yung JOSA. So nagkakaroon din po kami ng HIV awareness and HIV testing. And also nagkakaroon po kami, nagko-conduct po kami ng mga livelihood program. So hindi ko siya nililimit sa LGBT sector lang. 10 taong gulang lang ang kapatid ni Jade nang makilala namin. Si Jepoy, hilig naman ng TikTok. Pero ang excitement niya noon, biglang nawala nang tanungin ko tungkol sa papa niya. Huwag kang matatakot kay mama at kay papa kasi yung mga magulang natin, kahit minsan napapagalitan tayo, love tayo niyan palagi. Yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Pero anila, ang kanilang junior na nene pala, baka magbago pa. Natatanggap na rin ang tatay niya kasi wala eh. Yun talagang gusto ng bata eh. Parang gusto lang talaga, sinabihan lang talaga si Jeff sa papa niya na parang ganun lang, parang ayaw niya yung mga mahabang buhok, yung magle-lipstick, parang ano lang, yung ganyang itsura. Minsan papa niya mismo, halika na Jeff, magpaano na tayo, magpagupit. Sumusunod naman siya. Sinabi ko po sa kanya, tas okay lang daw po, pati po kay mama, okay lang daw. Basta ba daw po, pag-igihin ko lang daw po yung pag-aaral ko. Oh, okay. Tapos sa mga kaklase mo? Pag hindi ko po kilala, pag nasar po ako, di ko na lang po pinapansin. Tapos yung mga kaklase ko, alam na po nila na bakla ako. Tapos hindi na po nila akong inaasar. Anong naramdaman mo nung kinausap mo si mama, si papa, tapos ganun yung sinabi nila sa'yo? Sobrang saya po na okay na po sa kanila na ganito po ako. Kung ano po yung gusto ko, yun lang po. May isa pang bagong pangarap si Jepoy. Lawyer na po. Lawyer na? Bakit mo naisipang maging lawyer? Basta po gusto ko lang pong yung mga wala pong kasalanan, hindi po makulong. Si Jade naman, tumigil muna sa pag-inom ng hormone pills ngayong taon. Tumigil din siya sa pag-aaral para magtrabaho dahil nagkasakit ang mama niya. Family muna po ngayon kasi yan si mama. So, yung allowance ko po sa SK, kalahati po nun binibigay ko po kay mama. So, sa laboratory niya, sa mga check-up po niya, yun, binibigay ko po yung allowance ko. So, parang di ko na nga po naiisip ngayon yung parang hormonal pill na dating priority ko. Parang naapekto din yung mental health ko. Siyempre, may nakikita rin po ako mga kasabayan ko na ang gaganda na nila ngayon, na-achieve na nila yung parang nakakapag-ilong na sila, nakakapagpapalaki na sila ng dibdib. Siyempre, minsan na-insecure din ako. What if may financial ako, may pera ako, siguro marami din ako nagawa sa sarili ko. Siguro nandun din yung satisfaction, yung confidence. Pero nilagi ko nga talagang iniisip, may tamang panahon para sa lahat. Oo, pero ano naging epekto sa'yo? I mean, nagkaroon ba ng withdrawal? Kasi matagal ka rin gumamit noon, tapos biglang tinigil mo siya. Good thing din naman po na payat po ako. Hindi naman po ako yung tabain. So, hindi po ako madaling tubuan ng mga muscles. Pero may mga changes din po, like hindi na po nga yung dibdib ko po, hindi na nga po nalaki. As in, same level na lang po na talaga ng dati. Tapos, since habang pumapayat po ako, numinipis din po siya. And yung hair ko, yung mga facial hair ko, tinutubuan din po ako niyan. Okay. Yes po, facial hair ko, so kailangan mag-ahit. Ang grupong JOSA patuloy na gumagabay sa mga transnene. Hindi lang sa pisikal na pagtatransition, kundi lalo na sa aspetong mental at emosyonal. Ano po yung danger na nagsiself-medicate ka lang? Super danger kasi nung mga kapanahunan pa lang namin, nung panahon ko talagang marami akong mamang na hindi naging ganun ka-successful. So, kaya nga tayo nandito para i-guide po sila, di ba? So, kapag patuloy pa rin niyang nangyayari at patuloy pa rin na nakikita natin na ginagawa or okay lang na gawin, parang for me, pinapahamak mo na yung sarili mo. Number one, your health. Siya ang unang-unang maapektuhan. Susunod na dyan, syempre, after ng yung mental health also maapektuhan.
Ayon sa grupong Diyosa, ang mga ganitong edad ang dapat tutukan para mabigyan ng karampatang gabay. Kung tutuusin kasi, bata pa ang mga transnening ito. Naiintindihan na ba talaga nila ang gusto nila at ang mga posibleng kahinatnan ng hormone treatment? Paano po yun? Kasi di ba parang isang sinasabi madalas ay hindi kaya confused pa kasi bata pa talaga kung iisipin mo, especially 11-year-old. Kasama yan, ma'am, kailangan kina-counsel mo sila. Simulan mo muna sa'yo. Hanapin mo, hugutin mo kung saan ba nanggagaling yung pangarap ng bata sa transitioning. After that, if you understand na talaga kung ano talaga ang gusto niya, try mong i-connect sa pamilya niya. Mahal ang gamot at konsultasyon sa doktor, kaya tinutulungan sila ng grupong Diyosa. Sinisigurado nila na maiintindihan ng mga bagong magpapakonsulta at ng kanilang pamilya ang mundo ng mga transgender. Kailangan din daw na mas maging metikuloso sa pagbili ng gamot ngayong nauuso ang online selling ng hormone pills at injectables. Nauso yung mga online selling, ganun. So yung access to hormones, andyan na rin. So ang magiging question na lang is, tama ba tong hormones na to? Yung mga nag-try ng mag-hormones, they got it from TikTok or kung ano yung mga pinapanood nilang blog, no? So what I give them as an advice is they have to be meticulous on trying to discern kung yung nagbibigay ba ng advice on the use of hormones are just trying to sell the product. Mahalaga rin daw na magpatingin sa doktor. Kung wala din kasing kung maka-partner for monitoring like medical doctor or an endocrinologist to that matter as a specialist, hindi mamamonitor din kung ano yung possible complications of those hormones that they are taking. Station namin, which is the SPHO or Solbab High Station. Samantala, ambassadress na ngayon ng grupong si Reyna si Ashley. Layo nitong magkaroon ng awareness sa HIV, physical at mental health ng mga transnene. Noong Hunyo na Pride Month, nagbigay sila ng seminar tungkol sa HIV at SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Yung main goal ng event na to ay yung matutunan yung mga importansya ng pag-intindi ng HIV para wala ng stigma na yan. Kumain ako sa Diyosa para matulungan yung mga transgender na katulad ko na nahihirapan din na mag-out kasi natatakot sila sa discrimination. Mula nang manalo bilang Diyosa ng PNR noong 2022, tila naging mini-celebrity na rin si Ashley sa lugar nila. Oo, pero pag may lumapit sa'yo na bata, anong pinapayo mo sa kanya? Lalo kapag super liit pa talaga. May time na sinasabihan ko yung mga trans nene na di pa naman totally long hair, pero sinasabihan ko sila na trans ka na ba talaga? Kasi pag once na pumasok ka sa mundo ng pagiging trans, hindi lang discrimination yung mararanasan mo. Parang sinasabihan ko sila na hindi lang isang zigzag yung dadaanan mo. Parang may lubak, may dadaanan kang sunog, ganun yung mararanasan mo pag tumungtong ka sa point na nagte-transition ka, ganun. Samantala, ang mga kapwa transnene ni Ashley, nakakwentuhan ko ulit sa entablado kung saan sila rumampa noon. Grabe guys, 2 years ko kayong hindi nakita. Kamusta na kayo? Dalawang taon mula nang una kong makilala ang mga transnene. Nagulat ako dahil ang laki ng itinangkad nilang lahat. Itong teenage years kasi karaniwan ang growth spurt o biglang paglaki ng mga biological male. Grabe guys, 2 years ko kayong hindi nakita. Kamusta na kayo? Okay lang po. Nagkikita-kita pa kayo talaga dito sa lugar ninyo? Araw-araw po. Araw-araw. So ano na yung bonding nyo ngayon? Volleyball po. Alam ko kasi, di ba, nagtitake ka ng pills dati. Hanggang ngayon ba, nagtitake ka pa ng pills? Hindi na. Kailan ko minto? Kasi may training sa volleyball. Oo. Bawal nagpipills. Kasi nakakahina po
Kaya pinatigil. So paano yan? Ngayon tapos na yung competition, Babalik po. magpipills ka na ulit. Exactly. Ikaw naman, nagtitake ka ba ng pills ngayon? Well, minsan kasi ininto ko siya dahil minsan side effect na naduduwal ako. Pero bakit umiinom ka pa rin? Wala lang kasi 'di ba kapag alam mo kasi parang nahagad so yung hormones kasi nagdadagdag siyang blooming sa amin. Ngayon daw, mas ramdam nilang tanggap na sila ng lipunan. Kasi mas napipili ko na mas open kami at nagiging hindi na pala kami ganito sa paningin ng ibang mga tao. Panahon na ngayon para gabayan natin ng ating kalusugan na may tamang guide. This time, baguhin na natin. So, kung kayo po ay nahihiya, meron naman din po, pwede naman kaming ma-reach online as much as possible. Kapag available, go. Pwede naman tayo mag-video call, video chat. Pero mas perfect kapag nag-uusap, di ba, harapan. Mas naiintindihan mo, mas mayayakap mo pa sila. Sa loob lamang ng 2 taon, maraming nagbago sa buhay ng mga transnene. Pero saan man sila dalhin ng kapalaran, ang magkaroon ng pamilya at mga kaibigang tatanggap at magmamahal sa kanila ang tunay na korona. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.